Magandang araw mga mahal naming lolo at lola. Muli kaming nagbabalik para sa inyong pinakamapagkakatiwalaang kaibigan sa SSS at GSIS na mga balita. Kayo ang puso ng aming pamilya. Kayo ang mga bayani ng aming bansa. Ang inyong mga kamay ang nagtatayo ng mga tulay, nagpapalaki ng mga anak at nagtatrabaho ng walang pagod para sa susunod na henerasyon. At ngayon, may napakahalagang balita tayo para sa inyong kapakanan at kaligtasan. Ang 3,000 na karagdagang benepisyo para sa Mayo 2026. Ang tanong ng lahat, sabay ba itong darating sa inyong regular na pensyon o hiwalay? At kailan eksaktong matatanggap? Kapag hindi kayo nakaalam ng tamang impormasyon, pwede kayong malagay sa panganib ng pagkabigo o maging biktima ng mga scammer. Kaya po, makinig kayo ng mabuti. Ito ay para sa inyong proteksyon at kapakanan. Patuloy nating alamin ang lahat. Mga minamahal na lolo at lola, simulan natin sa pinakamahalaga. Ang 3,000 na karagdagang benepisyo na ito ay hindi bagong programa. Ito ay bahagi ng patuloy na pangako ng pamahalaan sa ilalim ng RA 11199 o ang Social Security Act of 2018 para sa SSS at RA 8291 para sa GSIS pensioners. Ito ay isang espesyal na one-time or periodic na adjustment na inilabas ng Kongreso at ng mga ahensya bilang tugon sa tumataas na presyo ng bilihin. Ang ating tinatawag na Cost of Living Adjustment o COLA. Para sa buwan ng Mayo 2026, opisyal na inanunsyo ng parehong SSS at GSIS na ang release date para sa 3,000 karagdagang benepisyo ay Mayo 14, 2026, isang Huwebes. Ngunit ang pinakamalaking katanungan ng bawat pensioner ay ito. Sabay ba itong ilalabas kasama ang regular na monthly pension o hiwalay na transaksyon? Ayon sa pinakabagong opisyal na impormasyon mula sa SSS at GSIS na nakolekta noong Marso 2026, ang sagot ay depende sa paraan ng inyong pagtanggap ng pensyon. Para sa mga SSS pensioners na tumatanggap sa pamamagitan ng UMID SBMA card o Land Bank, PNB, DBP at Metrobank, ang 3,000 ay sabay na ilalabas kasama ang regular na monthly pension sa isang transaksyon. Ibig sabihin, kung ang inyong regular na pension ay 6,000 bawat buwan, ang makikita ninyo sa inyong account o matatanggap sa ATM sa Mayo 14 ay ang 9,000 na total. Para sa mga SSS pensioners na tumatanggap sa pamamagitan ng remittance centers tulad ng Western Union, Palawan Express o Bayad Centers, ang 3,000 pub ay hiwalay na ilalabas. Ibig sabihin, may 2 beses na transaksyon sa loob ng Mayo. Una, ang regular na pensyon at ikalawa, ang 3,000 add-on na karaniwang darating ilang araw pagkatapos, humigit kumulang Mayo 17 hanggang Mayo 20. Para sa mga GSIS pensioners na gumagamit ng GSIS e-card o iba pang accredited banks, ayon sa GSIS Circular na inilabas noong unang linggo ng Mayo 2026, ang 3,000 ay sabay na ibibigay kasama ang regular na pensyon sa Mayo 14. Ang GSIS ay malinaw na sinabi sa kanilang opisyal na pahayag na ang release ay synchronized para mabawasan ang abala sa mga pensioner. Para sa mga GSIS pensioners na tumatanggap sa pamamagitan ng staggered release schedule, ibig sabihin, sa iba't ibang araw batay sa kanilang pension reference number o rehiyon. Ang schedule ay ang sumusunod: Rehiyong NCR at Luzon, Mayo 14 to 14, 2026. Rehiyong Visayas, Mayo 15 to 16, 2026. Rehiyong Mindanao, Mayo 16 to 17, 2026. Ito ay ang tinatawag na staggered release schedule na ginagamit ng GSIS upang maiwasan ang pagsiksikan sa mga bangko at ATM machines. Marami sa ating mga lolo at lola ang nagtatanong, bakit hindi simula ng buwan? Ang sagot ay technical at operasyonal. Ang SSS at GSIS ay gumagamit ng tiered processing system kung saan ang mga pagbabayad ay pinoproseso sa batayan ng pension reference number, rehiyon at uri ng bangko o payment channel. Ang Mayo 14 ay pinili dahil ito ay nasa gitna ng buwan na nagbibigay sapat na oras sa mga bangko at remittance partners na maihanda ang mga pondo. Bukod dito, ang Mayo 14 ay isang Huwebes,
Ginagawa itong estratehiko dahil nagbibigay ng buffer ng isang araw bago ang Biyernes, kapag maraming tao ang nagtatayo sa mga ATM at opisina. Mahalaga rin na malaman ng bawat isa sa atin na ang 30,000 ay hindi bawasan ng anumang buwis. Ito ay tax-free ayon sa kasalukuyang batas. Gayunpaman, kung kayo ay may natitirang SSS Salary Loan, Calamity Loan o GSIS Policy Loan, posible na ang isang bahagi ng inyong pensyon kasama na ang $3,000 ay maaaring mapagkukuha ng kaunti para sa clawback o benefit offset. Pag-usapan natin ito ng mas malalim sa susunod na bahagi. Mga kaibigan, huwag kayong mag-alala sa mga numero. Sama-sama nating kalkulahin ang tatlong totoong sitwasyon upang malaman ninyo kung magkano talaga ang darating sa inyong kamay ngayong Mayo 14. Si Lola Nena, 72 anyos mula Batangas, ay isang SSS pensioner na nagsimulang matanggap ang kanyang pensyon noong 2019. Ang kanyang monthly pension ay 5,500. Gumagamit siya ng Land Bank ATM account para matanggap ang kanyang pensyon. Wala siyang natitirang SSS loan. Detalye ng pensyon ni Lola Nena halaga: regular monthly SSS pension 5,500 vouchers 3,000. Karagdagang benepisyo add-on 3,000 daw kabuuang matatanggap sa Mayo 14 sets paid 500 daw buwis na babayaran 000 tax-free. Loan deduction 000 walang utang. Net na matatanggap sa ATM 8,500 daw. Ang 8,500 ay sabay na darating sa isang transaksyon sa kanyang Land Bank account sa Mayo 13. Masuwerte si Lola Nena. Si Tatay Erning, 68 anyos, dating guro sa Cebu City, ay isang GSIS pensioner. Ang kanyang monthly pension ay 12,000. Ngunit noong 2023, nag-avail siya ng GSIS policy loan na 80,000 at bawat buwan ay may automatic na 2,400 na deduction. Gumagamit siya ng GSIS e-card. Detalye ng pensyon ni Tatay Erning halaga: regular monthly GSIS pension P12,000 Bauzo 3,000. Karagdagang benepisyo add-on 3,000 Bauzo kabuang gross na benepisyo ay 15,000 Bauzo. GSIS policy loan monthly deduction clawback 1,400 Bauzo net na matatanggap sa e-card P12,600 Bauzo release date Visayas staggered Mayo 15, 2026. Napansin ba ninyo? Ang 3,000 add-on ay naidikit sa kabuuan bago ang deduction. Kaya kahit may utang si Tatay Erning, mas malaki pa rin ang kanyang matatanggap ngayong Mayo kumpara sa normal na buwan. Ang mahalagang aral dito, ang clawback or benefit offset ay base sa fixed na monthly amount. Hindi ito pinalaki dahil sa 3,000 add-on. Si Lolo Tino, 75 anyos mula Davao, ay tumatanggap ng kanyang SSS pensyon sa pamamagitan ng Palawan Express. Ang kanyang monthly pension ay 4,200. Mayroon siyang natitirang SSS salary loan na $15,000. Bawat buwan ay may 500 na deduction. Detalye ng pensyon ni Lolo Tino halaga: regular monthly SSS pension P4,200 loan deduction, salary loan 500. Net na matatanggap, regular, unang release, 3,700 3,000 add-on, hiwalay na remittance, 3,000 petsa ng add-on, tinatayang Mayo, 17-20, 2026, kabuang matatanggap sa buwan ng Mayo, 6,700 0. Para kay Lolo Tino, 2 beses siyang pumunta sa Palawan Express sa Mayo. Una para sa regular na 3,700 at ikalawa para sa 3,000 add-on. Paalala, mag-check muna sa My SSS app o sa SSS hotline bago pumunta para hindi kayo maglakbay ng wala. Mga minamahal na lolo at lola, hindi lang kayo kailangang malaman kung kailan daating ang pera. Kailangan din ninyong alamin kung ano ang pwedeng pumigil sa pensyon ninyo. Narito ang 4 na pinakamalaking panganib. Panganib 1, ACOP o Annual Confirmation of Pensioners. Kung hindi pa kayo nakakagawa ng inyong ACOP, para sa taong ito, posible na ang inyong pension account ay suspended na o magsususpend pa lang. Ang ACOP ay ang taunang pagpapatunay na kayo ay buhay pa at nararapat tumanggap ng pensyon. Para sa SSS, maaari itong gawin online sa My SSS portal o personal sa pinakamalapit na SSS branch. Para sa GSIS, ginagawa ito sa GSIS Zone Kiosks o sa GSIS offices.
Kung lagpas na ang inyong ACOP deadline, kumilos agad bago ang Mayo 14 para masigurado ang inyong bayad. Panganib 2. Scam at fake Facebook pages. Sa panahon ng release ng malalaking benepisyo tulad ng 3,000 add-on, dumadami ang mga scammer. Huwag kayong magtiwala sa sinumang nagpapadala ng SMS, Facebook message o messenger na nagsasabing, kailangan ninyong i-verify ang inyong account, mag-click ng link o ibigay ang inyong UMID number, PIN o one-time password. Ang tunay na SSS at GSIS ay hindi nagpapadala ng ganitong mensahe. Kung may natanggap kayong kahina-hinalang mensahe, itanggal agad at i-report sa SSS Fraud Hotline 1455 o GSIS Contact Center 8847-47747. Panganib 3. Hindi na-update ang bangko o payment details. Kung naglipat kayo ng bangko o nagpalit ng account number ngayong taon at hindi pa ito na-update sa SSS o GSIS records, ang inyong pension, kasama ang 3,000 add-on ay pwedeng mapunta sa maling account o maantala. Pumunta agad sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch na may dalang valid IDs at bagong bank account details para i-update bago ang Mayo 14. Panganib 4, hindi pa nailalabas na loan settlement. Kung ang inyong SSS o GSIS loan ay napakaraming natitirang balanse, posible na ang maximum na allowable deduction ay nalalapat. Tandaan, ang SSS ay limitado lamang ang maaaring i-deduct bawat buwan batay sa inyong pension amount. Hindi nila pwedeng kunin ang lahat ng inyong pension. Kung pakiramdam ninyo ay masyadong malaki ang ni-deduct, makipag-ugnayan sa SSS o GSIS para humingi ng official loan statement. Mga lolo at lola, hindi kayo kailangang pumunta sa matagal na pila sa SSS o GSIS opisina para malaman ang inyong pension status. Narito ang mga simpleng paraan na pwede ninyong gamitin kahit hindi kayo sanay sa computer o smartphone. My SSS Portal at APP. Pumunta sa www.my.sgov.ph o i-download ang My SSS app sa inyong Android o iPhone. Mag-login gamit ang inyong registered email at password. Sa ilalim ng Benefits section, makikita ninyo ang inyong current pension amount, loan balance, at ang pinakabagong disbursement records kasama na ang 3,000 add-on. Kung hindi pa kayo registered, humingi ng tulong sa inyong apo o bisita ang pinakamalapit na SSS branch para i-register kayo. GSI Zone Kiosks. Ang GSIS ay naglagay ng GSI Zone Kiosks sa lahat ng pangunahing GSIS offices at sa ilang SM Supermalls. Dito, maaari ninyong i-check ang inyong pension status, i-update ang inyong personal information, at gawin ang inyong ACOP, lahat ng walang matagal na pila. Ang mga kiosk ay madaling gamitin, may malalaking titik at simpleng menu. Para sa mga personal na pagbisita sa branch, kung kailangan ninyong personal na pumunta sa SSS o GSIS office, narito ang mga praktikal na payo. Una, pumunta ng mas maaga kaysa alas 8 ng umaga and 7:30 AM para makakuha ng maagang numero at maiwasan ang mahabang pila. Pangalawa, huwag kalimutang dalhin ang inyong valid ID, UMID, PhilScience ID, Senior Citizen ID, at isang photocopy nito. Pangatlo, gamitin ang priority lane para sa mga senior citizen. May karapatan kayong doon maupo at mauna. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong mula sa mga staff para kayo sa kanila. Mga minamahal na lolo at lola, bago namin tapusin ang video na ito, nais naming ipaalala sa bawat isa sa inyo ang isang napakahalagang katotohanan. Ang 3,000 na karagdagang benepisyo na ito at ang bawat piso ng inyong pensyon ay pinagsikapan ninyo. Ito ay bunga ng inyong matagal na pagtatrabaho, ng inyong tiyaga at ng inyong katapatan sa inyong mga responsibilidad. Hindi ito regalo. Ito ay inyong nararapat na karapatan. Kaya po, huwag hayaang ninakaw ng mga scammer o mawala sa inyo dahil sa kakulangan ng impormasyon. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay, at sa inyong mga mahal sa buhay na mga pensioner dahil ang kaalaman ay proteksyon.
Isang tao na natutunan ang tamang impormasyon ngayon ay isang tao na hindi mapapabayaan bukas. I-subscribe na sa aming channel at i-click ang bell button para palagi kayong may pinakabagong balita tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth at lahat ng benepisyo na para sa ating mga senior citizen. Nasa iyo ang aming pagmamahal at dedikasyon. Palagi. Maraming salamat mga lolo at lola. Ingat kayo lagi. Mahal namin kayo.